mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang bagay para sa ikaunlad ng serbisyong barangay. Dito lahat yan sa Barangay Tayo. Hello po muli sa inyong lahat. At in behalf of Kapitan Don Francisco, SK May Salazar, at Kagawad Marie Formentera, welcome to another edition of the special message episode of Sa Barangay Tayo. Umpisahan na po natin sapagkat ngayon lang po mainit pa pong balita at alam namin at alam ninyo na pagka ganitong mga hot news, nais namin kayong paghandugan ng unang-una na kayo ang makakarinig. Kaya po ngayon, meron pong isang COMELEC Resolution 11132 na pinomulgate ngayong linggo lang, mga April 22 yata, at meron palang paunti-unting mga tao nakakaalam na naglabas na ang COMELEC ng calendar of activities nila. Okay, mandato pa ng COMELEC yan. Yes, mandato ng COMELEC yan. Doon po sa mga magsasabing, talaga namang ilalabas ng COMELEC yan eh. Dahil mandato nila yan kasi wala pang ang batas. Hindi ba? Yun naman ang lagi natin nung pinag-uusapan. Pero, I'd like you, gusto ko kung pag-aralan nyo ho yung mga dates na ibibigkas natin sapagkat mahalaga po ito. Kung matatansya nyo po, matatansya natin, analyze natin together, kung may mangyayari nga sa pagpasa ng bagong batas para i-fix ang term limits from 3 to 6 years, no? Kung ano mangyayari sa June or July. Yan yung magandang usapan. So, sa calendar of activities ng COMELEC, sa July 2025 to August 2025, magkakaroon po ng update of registration of records. Tumitingin-tingin po, alam niyo na ibig sabihin. At hindi na ho kami maglalagay sa screen yung mga nilalagay po namin sapagkat po minamadali po natin to para marinig nyo na po. So magkakaroon po ng update of registration of records. Ano po yun? Yan yung mga deactivation, halimbawa hindi na nakaboto ng 2-3 beses, i-deactivate ang pangalan mo sa COMELEC, yung inclusion, exclusion ng mga pangalan, mga corrections, halimbawa nag-asawa na yung isang halimbawa babae at nagkaiba na ho ang kanyang surname, so nandun yung mga corrections. Nandiyan na ho. Sa period na yun, from between July to August, wala nga lang silang specified day kung July 1 o August 1. Pero through July to August, mga isang buwan siguro, yan na, correction of registration records. Sa July 11, magkakaroon na po ng registration of voters. So, application for registered voters, yung iba magpapatransfer na, application for memberships of the Katipunan ng Kabataan para sa gagamitin sa SK election. So, yun po mahalaga. Ibig sabihin, may bago ng registration by July. July 11 na nakalagay dito. At up to July 28, last day of approval or disapproval of registrants. Nandiyan na yung mga pinoprotesta kung sinong hindi taga-barangay, blah, blah, blah. Alam mo na, kung sinong hindi resident, nagkakaprotestahan na, flying voters, nagkakasilipan na, yung mga ganun ho ba. So, that's July 11 to July 28. Ito, matindi. October 1, filing of registration. Filing of Certificate of Candidacy. Ito na naman ako. COC na sa October 1. So, ibig sabihin, by October 1, kung walang mangyari sa June, yung pinangako nilang ipapasa, October 1, filing na ng Certificate of Candidacy ng mga kandidatura ng Kapitan, Kagawad, SKs. Okay. November 20 to November 30, 10-day campaign period. Okay. Yun yung campaign period nila, pero of course marami na nagpaparamdam. Yung mga totoong politiko, nagpaparamdam na talaga yan. Ano? Alam niyo naman ho yun.
And then, December 1, 2025 ang scheduled date ng BSKE, Barangay and SK election. So, mandato ho ba ito? Yes, mandato yan. Yung mga gustong matuloy yung bagong batas na extension, of course, sasabihin nila mandato ng COMELEC yan, maglalabas talaga sila. Of course, sa bawat kilos ng COMELEC, merong naka-aberyang budget yan. So, kahit sabihin mong registration lang yan, hindi yan dapat ilang. Kasi merong naka-aberyang budget. Milyones, bilyones pa nga. Kasi kailangan mo ng manpower by July. At kailangan mo ng budget, pang pagkain, alam nyo, yung sa mga papel na lang, paperworks nito, mobilization, talagang bilyon ang gugugulin. Between July 11 to July 28, registration of new voters. Pati rin sa October 1, filing of COC. Ito pong July, very pivotal sa usapan natin sapagkat yung July, at the same time, impeachment. So, dapat hindi na natin iniisip yung July kung halimbawa hindi matuloy yung June na pinangako nilang ipapasa daw nila yung extension ng mga barangay officials. Pivotal talaga ang June 1 to 13, 2 weeks, para sa pinangako nilang extension ng barangay officials na 2029 na ang magiging eleksyon. Okay, pag-isipan nyo muna sandali yung sinabi ko. Kasi marami kasi magsasabi niya, okay, sinabi mo no, na si Senator, mga senador, nagpupush niyan, nandyan pa rin. By June, by July, maaaring nandyan pa rin o wala. Pero iba na ho ang July. Kasi kung hindi nila napasa ng June, July, application for registration of voters na, masyado namang pinapagastos mo naman yung COMELEC tapos bigla mong ika-cancel. Masyado naman nagtatapon na tayo ng pera nyon. Hindi ho ba? Tapos malapit na rin yung October. Kasi pagdating ng July, August, karamihan ng mga prospective candidates at mga nakaupo, lumalabas na ho yan. Huwag nyo na ho sabihin November 20 pang kampanya. Ngayon pa lang, nangangampanya na nga yung iba eh. Kaya very, very pivotal talaga na maipasa. Okay. Anong tingin mo, Kagawad Butch, dito sa mga dates na rin? Well, ito sa akin 80%. Pag hindi pumasa sa June, huwag na tayong masyadong umasa sa July. Sobra na yon kasi gumagastos na yung COMELEC. Sobra ng pagtatapon sa pera ang ginagawa natin. And it's cutting it too close para sa December. Ilang buwan na lang magdi-December na yan. And kawawa naman yung ating mga barangay officials, tsaka yung mga nais umupo at nais tumakbo, at mga nakaupo, kung sila mismo gumagastos na rin. Pero meron ba kayong nararamdaman na haharang? Other than Attorney Mac. Okay. Kasi pag pumasa yan sa June, I'm telling you na si Attorney Mac, hindi lang siya nag-file ngayon, tumahimik lang siya dahil hindi naman natuloy yung batas eh, noong Pebrero. Pero kung natuloy yun, dire-diretso siya sa Supreme Court. Sana may pinag-uusapan na tayo ngayon. Pero hindi nga ako natuloy, kaya ninais niyang manahimik. Pero kung sa June, halimbawa by June 10 ay pumasa, June 13, nagtatatalak na ulit. At lalaban yan sa Supreme Court. And ibang usapan na yun sa Supreme Court, pero everything points na malamang baka, manalo na naman si Attorney Mac. Bakit? Ito muna, no? Aside from Attorney Mac, sino sa tingin ninyo ang makakalaban ninyo para hindi yan ma-push yung term setting? Kung naaalala ninyo, nireport ko rin po yun sa barangay tayo, tsaka sa the 4th Estate, noong pong postponement niya, sana hindi ako nagkakamali sa dates, nung huling BSKE postponement, nung nakaraan, 2022, tahimik lang po ang Malacanang. Even up to now, tahimik ang Malacanang. Even though sinasabi na ibang senador na Malacanang 1-6 years.
Pero tahimik lang ang Malacanang. Hanggang ngayon tahimik ang Malacanang. Pero nung malapit na yung BSKE mag-eleksyon noong 2022, sorry kung nagkakamali ako, pero nung huling eleksyon, sumulat sa Presidente ng Pilipinas ang Governors League of the Philippines para i-cancel na lang yung eleksyon. So, anong ginawa ni BBM? Pinirmahan niya yung BSKE postponement. Nakalimutan ko na yung dates kung kailan matutuloy, pero pinirmahan po niya yun. And then, ang ano ba nangyari? Ang nangyari, sumeplak sa Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court, ituloy na lang. Kaya po, naging multi an academic, naging 2 years lang po ang mga nakaupo ngayon. Dahil pinatuloy na ng Supreme Court dahil unconstitutional yung batas na pinirmahan. Pero sumulat, yung mga governors, may pagpaliban ang eleksyon. Yun ang critical dito, ha. Sa pagsulat na yon, pumayag ang Pangulo. Ngayon, gagastos sa eleksyon nila, ngayong Mayo, ang governor, mayor, congressman, municipal, city, lahat, konsehal, gastusan yan. Kasi ang eleksyon, gastos. Ang eleksyon, bilihan. Kaya very costly. Bilihan ng boto at mga tao na ganyan. Huwag na ho natin pagkaila, yun talaga ang eleksyon. Walang integridad ang eleksyon natin din Kaya nagkakagulo Nagkakagulo tayo. So, ano nang ngayon ang mangyayari kung ang schedule ng COMELEC sa BSK sa December? Katatapos lang ng eleksyon. Itong Mayo. Ubus ang pera. Especially ng mga nanalo. Yung mga nanalo, magpo-propose ulit yan. Ipagpaliban na tong BSKE 2025, wala nang pera Bakit? Ano ba kinalaman nila? Hindi ho ba manok-manok system ang politika? Ang mga kapitan, ang mga hagawad, manok-manok yan. Hindi pa pwede si Mayor pumayag na hindi niya hawak ang isang kapitan o pinasok niya yung kapitan niya. Sapagkat iingatan ko pa yung next election ko Kinakailangan, bata ko yan, tao ko yan. So, gagastusan ko yan. Iyon ang masakit. Kasi karamihan ng gastos, hindi naman gumagastos ang kapitan. Except dito sa NCR, na mayayaman ng mga tumatakbo. Pero sa probinsya, I don't know hindi po tayo taga dyan. Gastusan talaga yan ng governor, ng mayor, kung sino yung mga bata nilang tatakbo, mga kapitan, tsaka lineup nila. So, I am assuming na mangyayari na naman kung i-analyze natin na i-request ng mga bagong upo sa administrasyon, pag nakaupo na sila, na hindi na sila mahagastos immediately thereafter ng election nila, gagastos sila sa December. Manok-manok system, tarpaulin, vote buying, t-shirt, kung ano-ano pa mga pakulo. Ang malamang-lamang niyan talaga, pag pinag-uusapan na on the side or behind the scenes, habang sa isang kwarto, nagdidesisyon sila tungkol dyan, sigurado yan by June, susubukan na lang ipasa. Kasi nga, para hindi na masagasaan yung mga tumatakbo ngayon at uupo ngayon, dahil hindi talaga sila papayag na hindi nila hawak ang kanilang mga kapitan, especially yung mga bagong uupo. Marami yan. Marami rin mga end of terms. And ayaw nilang gumastos ng January. So, malamang, ibabasa talaga yung batas. Pero pag hinalang yan ni Attorney Mac, malamang, because of alam mo yung mga pinag-usapan natin, and hindi pa natin naman napapag-usapan, wala pang batas, Hindi pa natin nakikita yung bagong pasado. Pero from the last, very unconstitutional yung nakita natin. Wag na muna kayong magalit sa akin, nag-a-analyze tayo, ha? Wag na muna kayong magalit na harang ako, hindi. Pina-analyze natin. Kasi matutuwa kayo sa bandang huling sasabihin ko. So, ayun na nga, magkakaroon po ng pagpupulong na, sige, pasa na yan. Ngayon, pag ma-declare na unconstitutional, ganito ang mangyayari. Kasi ang Supreme Court, ang isa sa pinakamabagal na magdesisyon, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan Supreme Court. Sa bagay, kasi lahat ng kaso nasa kanila. Isa lang ang Supreme Court, nandito lang sa NCR. Tataka ako, ba't hindi pa gumawa ng 3 Supreme Court sa Mindanao, Supreme Court din sa
Visayas, Supreme Court sa NCR. Para lahat na lang doon, pagka taga-probinsya kayo, final executory, pagka nag-decision na doon, ang mismong Supreme Court ninyo, hindi centralized, hindi nagkakagulo, kaya ang bagal-bagal. On a matter of national interest, kinakailangan mag-desisyon ng Supreme Court bago mag-December 1, 2025. Ayan a matter of public interest yan. And then legally binded sila na kinakailangan mag-desisyon sapagkat malapit na eh. So, unconstitutional ba? Hindi. Let's assume ulit na maging ang decision nila ay unconstitutional. Dahil nga sa bagal, magdidesisyon yan September, October, November, cutting it too close na naman. Ang lapit na naman. Ito tatandaan yung tatlong words na to. Moot and academic na naman ang sasabihin ng Supreme Court. Ituloy nyo na yan. Pero sabihin ng Comelec, paano na eh? Paano kami magpe-prepare? Nabitin-bitin. Tapos ito, sinabi na nga nung June, tumigil na kami. Hindi. Sabihin yan. Ituloy na yan, December 1, 2026. Everybody happy. Yung mga bagong term ngayon, o kaya yung mga sinasabing 2 terms lang kami, lugi, happy. Hindi mag-i-eleksyon, may bagong budget sa 2026. Yung mga bagong upo ngayon, hindi na masyadong magagastasan, may pag-upo na, happy. At yung 2026, pagka po na tuloy ang 2026, December, due to moot and academic, huli na magdesisyon ng Supreme Court, wala nang magagawa, ibig sabihin, ang moot and academic, kaya ituloy na lang. Eh di, ang next election is 2029, 3 years. Hindi na masasagasaan yung presidential election kasi alam nyo, yung national, gusto lang naman tayong i-itsapera niyan. Tigil na muna yung barangay na yan at nakaka-istorbo. At kinakailangan hawak natin. Ngayon, after 2026, matutuloy pa ba yan, yung extension? Malabo na. Kasi kung ngayon, kakampi nyo yung mga governors, mayors, mga national, congressmen, kakampi nyo sila ngayon na i-push nyo na makancel dahil nga magastos. Pagdating ng 2026, iba na. Bakit ako papayag na ako si Gob, ako si Mayor? Bakit ako papayag na mas maraming years sa isang termino ang isang kapitan? Paano kung hindi ko hawak yan? Paano kung hawak ko man, naging suwail? Naligawan ng iba. Paano kung yung mga kagawad niya, ang dami? Hindi papayag ang mayor, governor na mas marami pa kayong taon na iuupo kaysa sa kanila. 12 years. 333, governor, 9 years. Aba, magiging powerful kayo, magiging independent thinker kayo. Magiging independente kayo dahil after itong termino na to, who knows, kahit kalabang kita, mayor. Baka naman yung mayor na susuportahan ko sa susunod, manalo. Kasi nakaupo pa ako. At ikaw, last term or baka ikatalo mo yan. So, yan ang bagay na i-consider ninyo dahil everything is politics. Everything is power. Everything is money. Wala na tayong bakundangan, mukha na tayong lahat pera. Kaya, ang eleksyon natin nagugulo, ang buhay natin nagugulo. Kinakain tayo ng pagmamahal natin sa pera. Winawagas-was nga yung pera na ganyan. Kitang-kita na, wala pa rin ginagawa ko, Comelec eh. Kasi madali. Madaling kumuha ng pera. Madaling magtapon. At yung mga tao, madaling tumanggap. Wala naman nagsusumbungan sa atin. So, pera-pera. Ito na nangyayari. Naghahagulo. Ganun pa man, 2026, sa tingin ko, opinion ko yun, aside from sa legal, may basis akong legal kanina, pero in 2026, everybody happy siguro. Or kung ano man ang ipasa nila sa June, kung gawin nilang 2026 na lang, pero ang mangyayari dun cancellation pa rin yun, ang constitutional. Pero sa bagal nga mag-desisyon ng Supreme Court, magiging mutant academic din yan. Yun mo yun Hindi ko tayo makakatakas sa events. Events do not move fast. Dapat they do move fast, pero they do not move fast when it comes to politics. Kasi pinag-iisipan din nila yan. So, yun po ang sa tingin kong mga pwedeng mga
mangyari. At the very least, naglabas na ng calendar of events ang Commission on Elections. So, titignan pa rin natin ang June, mandato ng COMELEC yan. Everything hinges kung anong gagawin ng Kongreso, hindi na ng Senado, ng House of Representatives sa June. Yun ang tututukan natin. Maraming salamat. Pinagbigyan niyo po ako. Nakinig po kayo. God bless all of you, mga kabarangay. At kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay